At ang mga uwad na propeta, magpapakita ng kahanga-hangang himala. Kita mo? Kahanga-hanga, hindi lang himala. Yung himala na para sa'yo. Gusto mo na manalo sa loto? Ashika para labasi. Oh, manalo ka na. Kalugod-lugod pa sa'yo. Miracle, fitted for you. Talagang mapapasamba ka sa Kanya. Pero, sabi nang dahil dito, malilihis. Kung maaari, pati ang mga pinili. Makita mo, kapatid? Sobrang lala ng pandaraya neto, kahit mga born again, maaari pang madaya. Di ba? So, kailangan talaga natin pag-aralan to. Kailangan natin maunawaan pa. Sabi niya sa last part, tandaan ninyo, sinabi ko na sa inyo, bago pa man ito mangyari. Sabi niya, disclaimer na, bahala na kayo. Sinasabi ko sa inyo ito, tandaan nyo ito, huwag nyo kakalimutan. Para hindi kayo madaya. Masaya ba kayo na hindi na kayo madadaya? O, palakpakan nyo si Lord kung hindi na kayo madadaya. Next. Isang oras na tayo. Ilang minuto na po? 1 hour and? Ngayon, sa mga uling panahon, magaling na preacher din si Jesus eh. Pag nagtuturo siya, gumagamit siya ng mga props. Ngayon, may nakita siyang fig tree. O, eto, nakita nyo to, puno ng igos. Ganon si Jesus, di ba? Magaling, matalino, para madaling makatch up. Kasi alam mo, ang pagkaunawa sa last days, hindi sa kung gaano kataas IQ mo. Kahit senior ka na, kahit children ka, kung willing ka, kung gusto mong maunawaan yung last days, mauunawaan mo. Sa gabay ni Holy Spirit. Hindi mo kailangan mag-Bible school. Totoo lang. Pero huwag ka nang makinig kung saan-saan. Meron naman tayong church eh. Sabi dito, oh, nakita nyo itong mga fig tree, puno ng igos. Tingin naman yung mga disciple, ano meron dyan? Pinapaano ko lang ha, para praising. Oh, ano meron po dyan? Paano po yung last days yan? Anong connected dyan? Nakikita nyo yung mga dahon? Nakita nyo? Yes po. Oo po. Ganun. Sila mga batang tinuturuan. Kapag nagdadahon na, ibig sabihin, malapit na magbunga. Di ba ganun ang puno? Pag malapit na magbunga, either nagdadahon or nagbubulaklak. Tama? Ganun din daw ang pagbabalik ni Jesus. Para siyang puno ng igos, masasabi mong malapit na. Malapit na ba sa tingin nyo? Hirap na ba kayo sa buhay? Tanungin ko lang kayo. Balikan, muna tayo? Maging negative lang muna tayo kahit sandali. Hirap na ba kayo? Yun, malapit na. Dahil sabi ng Panginoon, pahirap ng pahirap, pasama ng pasama ang mundo. Parang mas madali last year no? Parang mas mahirap this year. Sabi mo talaga, malapit na. O, gulat kayo, di ba? Ano lang yan, ringtone lang yan. Kala nyo, babalik na si Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Di ba? Nagkakaroon kayo ng kaba. Kala nyo, ano yun? Hysterical nyo naman, makate. Grabe kayo. Jesus is calling, no? Hysterical na kayo, mga paranoid na yan, ha? May tumawag lang, kinabahan, ano yung pastor? Trumpeta na ba yun? Hallelujah. So, sa mga mapapahamak nakakatakot ang last days, sa mga born again, mga Kristiyano, nakaka-excite, di ba? Nakaka-excite yan. So, balik na tayo. Tapos ng pagiging nega. Days of Noah. Para din daw siyang panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, lahat sila nagpapakasama. Tinatawanan pa nila yung si Noah na nagsasabing gugunawin ng mundo. Siguro kayo, pag sinasabi nyo sa mga kaibigan nyo, pre, simba ka na, babalik na si Lord. Pre. Try nyo. 3 tao. Lahat yun tatawa sa'yo. Kung meron man, sigurado may isang tatawa dyan. O kaya tayo ka sa kalsada, sigaw ka dyan. Mahal tayo ng Panginoon, bumalik na tayo sa Kanya, babalik na si Jesus. May sisigaw sa'yo dyan, mga kabataan, mga matatanda. Wala yan, di totoo yan. Tatawanan ka. Di ba nakakita ba kayo, share ng gospel, tinatawanan? Ganyan na ganyan, yung panahon ni Noah. Ang tawag kay Noah nung baliw, di ba?
Ano yan? Gumagawa ng arko sa ibabaw ng bundok. May dagat ba doon? Parang tayo din yan. Ano yan? Pataas-taas kayo ng kamay? May nangyayari ba dyan? Naririnig ba kayo ng Diyos? Di ba ganyan nangyayari ngayon? Very relate. Pasimba-simba pa kayo dyan, butas-butas naman simbahan nyo. Dito kayo sa amin. Diba? Pagpasok nyo, sobre agad. Bawal pumasok, walang sobre. Oh, hindi ako sinungaling ha, katotohanan yun. Sa kanila. Sa atin, walang sobre, pasok ka lang, welcome. Mag-worship ka lang sa Panginoon, yun yung tunay na pagsamba mo sa Kanya. So, ang rapture, binanggit din dyan, binanggit dito ni Jesus, kung may mga magsasaka, dalawang magsasaka, yung isa biglang dadagitin, biglang mawawala. So dito, tandaan nyo kapatid, marami kasing mga Bible teacher na hindi rin naniniwala sa rapture. Meron talagang pagdagit. Si Jesus na mismo nagsabi, biglang mawawala. Hindi siya yung unti-unting aangat na parang, mawawala daw. Ganun kabilis. In a twinkling of an eye. Sobrang bilis niya, di mo na makikita. Parang katabi mo ngayon. So, ako yung naiwan, pastor. Ganon, totoo po yun. Si Jesus kasi, alam niyo mga kapatid, di ba nung umakyat siya sa langit, minodelo niya rin kasi. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi mangyayari yung rapture eh. Si Jesus kasi umakyat eh, nag-ascend eh. Di ba namatay siya, muling nabuhay at umakyat sa langit. At ngayon ay nasa trono na ng Diyos, ng kanyang Ama sa langit. Ganon din tayo. Namatay yung dating pagkatao, muling nabuhay, amen? Sa isang bagong nilalang, patay na ang dating pagkatao at ia-ascend din tayo. Ang problema, pagpababa. Paano pagpastor, pagpababa? Di. Pag ganun eh, pa-ascend. Paangat po, mga kapatid. So, next, ito, para ding magnanakaw. Gumamit siya, siguro may nakita siya magnanakaw. O may nanakawan sa kanila siguro, para makarelate. Sabi, si Jesus ay parang isang magnanakaw sa timing. Hindi siya magnanakaw. Pag tumiming, parang magnanakaw. Paano daw? Sisiguraduhin niya na caught off guard ka. Yung hindi mo alam, magugulat ka na lang, bumalik na siya. Kaya tayo, alam mo kapatid, magugulat na lang din talaga tayo, bumalik na ang Panginoon. Bigla na lang, nasa isang malaking pigig na tayo, kumakain doon, nagse-celebrate sa presensya ng Panginoon. Biglaan. And we know, walang magnanakaw na nagsasabi kailan siya pupunta. Walang scammer na sinasabi niya mangi-scam siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag natutulog ba kayo sa gabi, nagkakandado kayo? Kasi naghahanda kayo. Ganon din sa pananampalataya. Laging ilang beses na sinabi ng Panginoon, maging handa kayo. Sa next po. Meron din mga parable na binigay ang Panginoon sa verse 45. Yung mapagkakatiwalaang katiwala. Basahin natin. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamahala ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng pagkain sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang masamang alipin na nag-akalang matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo. Kaya habang wala ang kanyang amo, pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, yung mga kasama daw niya. Makikisalo at makikipag-inuman sa mga lasenggo.
So, sinasabi dito, yung mga walang pakialam sa Diyos, puro sarap lang yung gustong gawin sa buhay. Darating ang kanyang amo sa araw o oras na hindi niya inaasahan. At parurusahan siya ng matindi. Isasama siya sa mapagkunwari at doon siya'y tatangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Balikan po natin yung mga sinabi ng Panginoon. Paalala niya na ito. Ito po application. Sa binasa natin, may dalawang klase daw ng tao. Yung isa, tapat at matalino. Wise. Tapat daw siya kasi nung dumating si Jesus o yung kanyang amo, inabutan siya na ginagawa yung pinapagawa sa kanya. Ikaw kapatid, ginagawa mo ba yung pinapagawa sa'yo? Ikaw na sumagot at ang Panginoon. Hindi yung gusto mong gawin. May pinapagawa sa'yo si Lord. Alam mo yan. Ginagawa mo ba? Yan. At ang sabi dito, responsable siya. Hindi niya pinapabayaan yung kanyang tungkulin. At sabi dito, yung tao na ito ay matalino din, mautak, prudent, madiskarte. Iniisip niya kasi na anytime babalik si Lord, madiskarte ba? Matalino ba siya? Oo, matalino, mautak. Kasi alam niya na itong amo niya, huhulihin siya sa akto. Na alam niya, ang amo niya, aalamin kung gumagawa siya ng tama at mali. Alam niyo, ang ating Diyos, matalino yan. Hindi mo pwede sabihin sa huling buhay na ako, maglilingkod, tapos pag nasa ospital na ako, saka na ako tatanggap. O kaya naman, pag malapit na yung truck sa akin, sorry Lord, tinatanggap na uli kita. Boom! O kaya naman, naghihingalo ka na. Alam mo kapatid, hindi ganyan ang pagbabalik sa Lord. Nililinaw niya dito na talagang huhulihin niya sa akto. Yung mga taong ganyan ang diskarte sa pananampalataya. Huwag pong ganyan, kapatid, mapapahamak ka. Huwag mo nang isipin na masayang naman buhay ko. Marami pa akong pwedeng gawin. Alam mo, maging wise ka, kapatid. Sabi ng Panginoon dun sa mayaman, ikaw mayaman ka, ipon ka ng ipon, napuno na, tapos sabi mo, gagawan pa ako ng mas malaking kaban. Aabutin ko pa ito, gagawin ko muna to, magpapakasarap muna ako, pag matanda na ako, magpapakasasa na ako. Siguro sa kanya naiisipin ng Panginoon. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hangal! Dahil ngayon ay kukunin ko na ang buhay mo. No one can outsmart God. No one. Maling diskarte yon. Kung may diskarte man ganon, o darating man tayo sa ganon, halimbawa ngayon, okay kayo, di ba? Nandito kayo eh. Kung dumating man na kayo nanlalamig, at iisipin nyo, saka na ako babalik kay Lord, ang hirap mag-serve sa ICF. Saka na, ang hirap eh, mga kapatid ko, lagi na lang ako pinagsasabihan na mamuhay ng matuwid. Saka na, kapag babalik na ako sa Lord, alam mo ngayon pa lang, hanggat matino ka pa mag-isip, gusto ko na magtanim sa iyo, gusto na magtanim sa iyo ng Lord, maling diskarte yan kapatid. Mapapahama ka dyan. Hindi ganyan. Hindi hangalan Diyos na may isahan ng tao. Pero kung ang tao, sa punto ng buhay niya talagang, ang Diyos lang naman talaga nagbibigay ng pagkakataon eh. Nakita niya talaga, kahit buong buhay niya, masama siya, pero nagsisi talaga. Huling hininga. Di ba may mga ganyan? Nagpapadala pa ng servant si Lord para makarinig siya ng mabuting balita. Talagang naliligtas yon. Oo. Ayun. Yung mga di ba, tanggapin mo si Jesus, kung naririnig mo ako, pigain mo yung kamay ko. May mga ganun talaga. Naliligtas yon. May mga ganoon. Pero alam din ng Diyos kung kailangan mong danasin yon o hindi. Kaya, wag po ganyan ang diskarte. Hindi po pagiging mautak yan. Nagpapakahangal tayo. Kung gusto mo, kapatid, eto, ano na tayo para usapang matalino naman. Kapag ikaw
umasenso ka sa buhay, maglingkod ka sa Panginoon. Ano man estado mo, maglingkod ka na ngayon sa Panginoon. Pagiging matalino yan. Biruin mo yung kayamanan mo. Sabi sa James, hindi mo kailangan magkaroon ng milyon-milyon para mapahamak. Sapat na yung 5,000 para talikuran sa Lord. Sapat na yung 2,000 every day, 500 every day para talikuran si Lord. Hindi mo may ganyan? Nagkatrabaho, sahod, minimum, tapos tumalikod sa Panginoon. Sapat na yon. Pwede na yon. Pero sabi ng Panginoon sa Santiago, kayong mga mayayaman o may mga kayamanan na pinagpalit nyo ako sa kayamanan nyo, yung mga kayamanan nyo, sahod nyo, ipon nyo, ebidensya yan laban sa inyo. Grabe, no? Sabi ni Santiago, ebidensya yan sa inyo sa pagbabalik ko na hindi nyo ginamit para sa gawain ng Panginoon. Hindi nyo isinuso sa akin. Hindi nyo ibinigay sa akin. Hindi naman hinihingi ni Lord yung laman ng pitaka nyo. Ang hinihingi niya, huwag nyong mahalin yung kayamanan. Ang mahalin nyo siya. Enjoyin nyo lang yung kayamanan na binibigay na blessing ni Lord. Pero huwag nyo siyang ipagpapalit. Sa career, sa dreams, sa family, sa tao, wag na wag. Biruin mo, pagpapalit mo sa unbeliever ang Panginoon, kung di ka man ganun, no? Ilang taon mo lang, lolokohin ka lang din yan. Tapos ending, impyerno ka pa. Kasi tumalikod ka rin sa Panginoon. Sa tingin mo, matalinong bagay yon. Ngayon pa lang, habang matino tayo mag-isip, itanin na natin yan sa ating isipan. Sabi niya, matalino yung tao na ito dahil alam niya, nagagantimpalaan ko siya. Sinisipagan niya. Kasi ang tingin niya doon sa master niya, mayaman yan. Gagantimpalaan ako niya. Alam mo ano ginawa sa kanya? Binigyan ba siya ng bonus? Nirewardan siya? Oh, alam nyo, sa trabaho, pag binigyan ka ng bonus, siguro masaya ka na pag dinoble sahod mo, no? Amen. Pero alam nyo, sa istorya na ito, sinabi, binigay sa kanya yung ari-arian! Binigay sa kanya lahat. Anong ari-arian? Pag si Lord nagbigay ng bonus, hindi lang yung ibibigay niya lahat sa atin. Binigay niya nga yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. Ano pang hindi kayang ibigay ng Diyos? Wala ka nang hahanapin sa langit, kapatid. Lahat doon, kompleto na at higit pa sa sapat. Actually, di mo naman kailangan pa mapunta sa langit para mag-enjoy Dito pa lang, mag-enjoy ka na. O sige, para mamaya, interviewin niyo na si Pastor. Total, nandito naman si Pastor Russell. Tanong niyo kung nagsisisi siya, naglilingkod sa Panginoon, ha? Kung nadi-discourage ka na, ayun, Pastor, nagsasawa na ako maglingkod Ikaw, ba't di ka nagsasawa? Ngingiti ang kanyan at iiyak pa siguro yan sa Panginoon. Kikwentuhan ka pa niya. Naglingkod ka, kapatid. Bawi. Tayo. Balik sa Panginoon. Ngayon, bibilisan ko na sa last part. So, ito yung masama. Sabi niya, matatagalan pa yan. Patay tayo dyan. Ayan nga yung pinaka-tema ng message natin Kapag iniisip mo na hindi pa babalik si Lord, napapahama ka na, kapatid. Di ba iniisip mo, matagal pa naman si Lord, gawin ko muna to. Pero kung iisipin mo, anytime babalik si Lord, sa tingin mo, gagawa pa ba tayo ng mali? Magiging conscious tayo. Magiging aware tayo na anytime babalik si Lord. Sabi niya, napahamak siya dahil iniisip niya, next month pa yan. Next year pa yan, Pastor. Next year ka pa magtitino niyan, syempre. Pero kung ngayon, kung bumalik si Lord ngayong gabi, syempre ngayon pa lang, aware ka na. Kahit na parang, tagal naman ng preaching, pero makikinig ako. At sabi niya, hindi madiskarte yan, hangal yan. Biruin mo, ganyan tayo minsan kahit sa trabaho natin, Pag wala boss natin, wala si boss, tara, party muna. Tao, maloloko natin. Pero ang Diyos, hindi. Sabi niya, hangal ka. Akala mo, nag-o-observe lang ako. Nakatingin ako, alam ko kung totoo. Ginagawa mo sa akin. So, dito rin, sinabi niya, punishment.
ng master. Alam mo, isa lang kinapahamak niya dito, yung mentality niya na matagal pang babalik si Lord. Wala namang, hindi nga sinabi ko ano kasalanan niya, sinabi niya nang bubuli siya ng mga katrabaho niya. Di ba, pwede niya sabihin, oy, saved by the grace ako, kahit nang bubuli ako. Sabi niya pa, nakikipag-inuman siya at nagpapakasarap sa buhay. Pero sa isip niya, matagal pa yan si Lord. Doon siya napahamak. Huwag kapatid. Lagi mo isipin, anytime ang Lord nakatingin sa akin, nakikita niya ako, kasama ko siya. Pag may temptation ako, mapagtatagumpayan ko to. At anytime, matatapos din lahat to. Di ba? Hindi mo naman kailangan gumawa ng mali para sumaya eh. Di ba? Kailangan mo ba magdroga, magnakaw, magsinungaling para sumaya? Di mo naman kailangan gawin yan lahat eh. Alam mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Sundin mo lang siya. Magiging masaya ang buhay mo. Merong punishment. Anong punishment sa last? Sabi, paparusahan ng matindi, isasama sa mga mapagkunwari, at doon tatangis, mangangalit ang kanyang ngipin. So, impyerno. Yun talaga. Hell is real. Parehong servant to, kapatid. Servant ka ba? What kind of servant? Doon lang nagkakatalo. Ang hirap na faithful tayo pero by the grace, we know, by the guidance of God, magagawa natin. Pero kapatid, may category, kahit pa sabihin natin yan. Pareho silang servant, pero isa naligtas, isa napahamak. Dahil yung isa, sinasabi niya sa isip niya, sa puso niya, matagal pa yan. Wala namang ibang context dyan, yun lang yun eh. Huwag na natin i-justify pa ng kung ano, yan yung mensahe niya eh. Hindi ka handa, mapapahamak ka pag di ka naghahanda. Sa isang araw, sa mga pinapanood mo, pag hindi ka handa, mapapahamak ka dyan. Magulat ka, ang sarap na ng panonood mo. Sa mga kausap mo, di ba? Ay, hindi ka, kamustahin ko lang. Wala naman na akong feeling sa kanya eh. Pero magulat ka. Nililihim mo na. O kaya naman, ay hindi, ano lang naman. Tampo lang to, pastor. Huwag mong isipin yan, hindi yan magiging galit sa manalo. Hindi, magulat ka na lang. Galit ka na sa kanya. Hindi mo na mapatawad. Nagsisimula lang naman yan sa maliliit dahil hindi tayo nagiging handa. Sabi ko nga sa inyo, nasa boxing ka, kapatid. Tatamaan ka talaga pag di ka ready. Mapapangahan ka. At mananakaut ka. Ang maganda kung makakatayo. Amen? Eh, ang masakit kung di ka makatayo, ayun yung mabigat. Next. Kaya wag nating biru-biruin yung kaligtasan natin. Iingatan, aalagaan, at palalaguin. Diba? Kung may nakita tayong pagkukulang, ayusin natin. Huwag ka mag-alala. Pare-pareho tayo dito na nagkakasala. Ikaw at ako. Pare-pareho tayong umiiyak pag nagkakamali. Pare-pareho tayong nabibigo sa isang araw, umaga pa lang minsan, nagkakamali na. Pero ang mahalaga, ang simbolo o tatak na ikaw ay isang matuwid. Sabi sa Proverbs, ang taong matuwid, ilang beses mang mabuwal, ay paulit-ulit pa rin tatayo. Tayo agad. Mamaya mabilangan ka. 1, 2, mamaya na pag 8, napasarap. 8, 9, ginigising ka na ni coach, ni mentor, ni pastor, gising na, gising na. Hindi ko na kaya. Ang sarap, nakadikit na yung likod ko. Tayo na agad. Wag mo na antayin yung 8 seconds. Kung pwedeng tumayo ka na sa count of 1, tapos kunwari hindi natumba. So ito yung mga paulit-ulit na sinabi. Pag paulit-ulit, mahalaga. Kaya maging handa kayo palagi.
Kaya kung may magsasabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong magpupunta. 4 na beses sinabi. Mahalagang mahalaga yan. Isang chapter lang, 4 na beses. At ito, mahalaga. 5 beses, inulit-ulit. Be alert and prepare sa pamamagitan ng mga parables. 5 times in 1 chapter with 42 verse. Ang daming pwedeng sabihin, Lord. Pero hindi ka nagsawa at paulit-ulit mong sinabing, be prepare. So kapatid, maghanda ka. Gumising ka. Hindi biro ito. Hindi biro yung apoy ng impyerno, kapatid. Nakakatakot yan. Dito na tayo magtatapos. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan. O, huwag daw tayong, kung ano lang yung sa tingin nyo na gusto nyo, gagawin nyo, huwag daw ganun palagi. Sa paglalasing, paglalasing na yan, hindi alak lang. Any addiction in anything na hindi nakakatulong sa faith, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, o wag daw puro trabaho. Serve din sa Lord at gamitin ang trabaho para makapaglingkod sa Panginoon. Kung saan kayo nilalagay, mag-minister ka doon. Hindi para makapag-post or what. O para maipagmalaki mo na may trabaho ka. Hindi para doon yan. Bakit niya sinasabi yan? At baka biglang dumating ang araw na iyon na hindi nyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo, kaya, inulit na naman, maging handa kayo. Let's prepare. Sa lahat ng oras. Woo! Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, we are blessed na ang ating church, araw-araw na may nagpe-pray dito. Araw-araw may nagpe-pray sa kalakasan mo. Masaya ka ba doon? Everybody is praying for everybody. Araw-araw, tuwing madaling araw pa lang, tulog ka pa lang, protected ka na agad ng prayer. Hindi lang ng asawa mo, hindi lang ng pamilya mo, kundi ng ka-churchmate mo. Hallelujah. You are blessed. May umiiyak na agad sa'yo, madaling araw pa lang. Si Chin, umiiyak na, pabalik na siya sa Panginoon. Oh, yung mga nanay, nagpe-pray madaling araw pa lang, mga kabataan namin, Lord. Sabi, araw-araw, oras-oras. Kaya, alam mo mga kapatid, tulungan nyo kami. Nauubos din eh. Nauubos yung bala. Baka kaya nyo rin kami samahan tayo. Magtulungan tayo, palamig na ng palamig ang mundo. Sabi nga sa awit, manlamig man. Ano ba yung awit na yun? Oo, sa awit sa landas, di ba? Mundong nanlalamig, di ba? Ang lamig na ng mundo. Pero we are blessed. Huwag kang lalayo sa church, kapatid. Hanggat maaari, fellowship with your brethren. Magsamahan tayo sa panalangin. Pag nasa bahay ka, kwento ko dira. Sorry kung napapahaba. Thursday, tinuturuan talaga kami manalangin ni Lord. Tuwing dawn watch 4 a.m., decided ako Thursday matutulog ako. Sabi ko, nandiyan naman si Willie. Si Brother Willie, nakaluhod pa, nagpe-pray oh. Talaga nagpe-pray siya. Sabi ko, mukhang malakas yung prayer niya. Okay na yan. Lord, puyat ako eh. Tulog muna ako. So, tulog ako. Pagkatulog ko, binagsakan kaming ventilador ni Lord eh. Miruin mo, nakatayo yan buong gabi. 4:00, babagsak sa amin. Ay, hindi, Biyernes pala si Brother Willie. So, binagsakan kami, Biyernes. Alam mo, okay sana yung parang tsamba eh, no? Pero bago mangyari yun, Thursday, may nangyari din eh. 4:00, decided kami matulog mag-asawa. Una ako binagsakan eh. Bang! 4:00. Next, yung asawa ko eh. Bang! Ngayon, malinaw na sa amin. Si Lord, gumising kayo dyan. Yung mga kapatid yun, nagpe-pray, kayo dalawa mag-asawa. Chichilax-chilax dyan. Kayo, gusto nyo mambagsakan din kayo? Pwede rin naman. Magaan lang, Lord. Buti na lang, hindi ito yung gamit namin. Kundi, wak-wak kami, no? Kaya, nung Sabado ng gabi, sabi ko kay Dear, gumising tayong Sunday, bakal yung ventilador ngayon. Alam mo, kung tutuwa din ako sa Panginoon, kasi, di ba Malakyas, pinag-uusapan natin, nagagalit ang Diyos?
Buti na lang hindi siya yung nagagalit na talagang pag nagalit, talagang bubuhos yung galit sa'yo. Pero alam mo yung nakita ko, para siyang tatay na nagagalit, pero yung galit niya ay yung concern. Ang naramdaman ko nung gabi na yun na, Nak, hindi ako natutuwa na nakahiga ka dyan. Ayaw talaga malinaw sa akin. Ayoko nang sabihin nagagalit ang Diyos eh. Pero ako, malinaw ang sinasabi sa akin ng Diyos, hindi ako natutuwa na natutulog ka ngayon. Kung di siya natutuwa, either nagagalit siya, nagtatampo, nalulungkot, basta hindi siya natutuwa. Kaya kami ngayon mag-asawa, may trauma na kami sa ventilador. Kaya si Ryan eh, buti na palitan na. Salamat sa nag-donate Sister So sabi dito, palagi kayong manalangin. O, di ba? Sa huling panahon, lagi tayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Wow! So kapag lagi daw tayo nagpe-pray, pag dumating si Lord, hindi tayo yung nahihiya at hindi tayo mapapahiya. At sabi niya, lagi kayong manalangin para lumakas. Tanongin mo kapatid, nangihina ka ba? May kulang eh. Panalangin. Huwag kang dedepende sa mga tawanan pag preaching. Napapangiti namin kayo. Tapos, syempre, pagkasama mo sila Brother Jelan, sila Sister Bana, parang nabibless ka, napapalakas ka, di ba? Huwag ka dun kakapit. Syempre, pagkasama mo sila Brother Renz, di ba? Parang ang sarap ng fellowship. Talagang kulang na lang, yakapin at halikan ka eh, para manumbalik ka sa Panginoon. Pero alam mo kapatid, panalangin. Panalangin talaga. Alam mo kaya buhay ang mga yan? Panalangin. Panalangin. Manalangin tayo. Magpalakasan tayo. Hindi biro yung nangyayari ngayon. Alam nyo, tumingin na lang tayo sa paligid natin, marami tayong kapatid na maraming pinagdaraanan. May mga sakit ngayon, may mga malalaking dagok sa buhay. Nasa na sila? Kailangan nilang panalangin natin. Kailangan nila tayo mismo. Pagkatapos natin mag-pray, abutin natin. Yung may mga sakit, mag-ambagan tayo pag kailangan ng gamot. Diba? Ano ba naman yung 20 pesos, makabili ng 3 antibiotic? Tama ba? Pambili mo lang ng iced coffee yan eh. Kung pwedeng wag ka muna magbayad ng Netflix para makapagpa-check up, di ba? Yung kapatid mo. Dahil pag ikaw may sakit, may tutulong sa'yo. Amen? At sabi nga, dito na tayo magtapos. Para makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao na hindi napapahiya. Let's pray. Pikit muna tayo sandali.